sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Wasak! Yeah, kamusta kayo mga pare? Yeah. So, tumitingin-tingin ako ng re-reviewin. Nakita ko to, mukhang interesting. Interesting yung style clash nila. Tingin ko naman, check out konting comments, parang hindi ko naman nakita na may mga nag-choke o nag-stumble. So, naisip ko, okay, sige, spatan natin to. So, yeah, Lipcram versus Sir Deo. Kumusta kayo mga pare? Shoutout kay Looney tsaka kay Shay. Shoutout nila ako sa nung nag-review sila ng battle. Yeah. Saludo at respeto mula dito sa Canada para sa inyong dalawa yo. Mga ano yan. Kapwa champions. Oh shit, yabang no. Tangina naman to si Batas napakayabang. Champion, back to back champion. Pero yeah. Yun, simulan na natin, puta. Flip top, zoning 17, nandito pa rin. Sige shirt no, parang kung di rin kakamali, Tootsie Roll yan no. Ang kulit ng design, solid. TIU Theater, Makati City, huling laban na ng gabi. Pinakamalaking shoutout sa lahat ng tumutulong. Main event, headliner pala to, Lipcram versus Sir Deo. Sakto. Sumusuporta, bubuo na liga. At syempre sa inyo lahat ng suportang tunay live at lahat ng suportang tunay online. Flip top, nag-iay para sa parating natin laban. TMT Cash Buenas, Crown Manila, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hypebeat. Happy birthday nga pala kay Sinyo. Happy birthday. Kunin nyo kay Sinyo mamaya. Sa kanan ko, galing pang Mariveles, Bataan. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Sir Deo. Baliktarin mo man ang paraiso, doon pa rin tayo patungo. Sa kaliwa naman, representing Malabon at Cavite para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Lipcram. Kita mo yung swag, kita mo dating, nakita mo naman kung paano ko dalhin. Delikado na lalo na pag merong napatingin, kahit walang gawin, lahat na babalian ng liig. Shoutout nga pala Daryl Starks, ang the source ng Victoria, Canada, sa Pinoy Boulevard, Taiwan. Kay Erlin Xiao, kay Sky Xiao, at sa PB Baby Songli, Kuya Ativan, Raymart Guevara, Team Talon Uno, Las Piñas, Gold Girl Apare, respect na kayo niyan, Hypebeat, Black Manila, at syempre, di na sila nag-coin toss. Pumayag naman si Lipcram na mauna daw si Sir Deo. Non-tournament battle naman to, pero tig 2 minuto dapat. At sana, pakinggan natin, unang banat, Zoning 17. Yan. Zoning 17. Game! Game! Sa totoo lang, pinag-usapan na namin yung battle na to. Kaya di na ako nag-expect. Hindi rin naman ako boboto ng mga bobong hurado Kaya hindi na ako nag-expect. Tinawagan niya ako kanina. Sabi niya, Day, naka-battle mode ako. Round 1, 2, at 3. Kaya hindi na ako nag-expect. Sagot ko na lang, di patunayan mo! Kasi gusto niya sa battle namin, JS Pram. Yan ang kinikreate niya. Para wala na daw hassle at wala nang debate pa. Pero ayaw ko nun. Kahit na mag-hate ka,
Bakit pa tayo mag-JS prom? Eh, ayaw ko, nakadate ka! What the fuck? Kasi Serdeo versus Lipram, yung matchup, hype na hype. Kasi easy win lang daw to. Kaya si Gago, like na like. Pero magkaiba tayo. Tagilid ka sa akin, side by side. Kasi hindi ko na kayo... Kasi di ko na kailangan ng Facebook. Kaya ko magmaoy. Live na live! Tangina naman, Enigma. Ang pangit ng match-up. Tapos yung mga bouncer, mga judges. Sino pa yung mga pinapapasok mo dito? Pumapasok, walang paalam? Trespassing? Bawal yun! Tapos yung TF, i-Gcash mo na lang. Tangina, bawal yun! Kaya tagay pa ng tagay hanggang masira yung karir. Ganito magmaoy Lipram, nagpupromote ng flip-top-beer. Oh, may nag-iisip ng iriribat. Industriya. Kasi, ano ba naman, Boss Enigma? Yung mga panauhin mo, mga bogus. Dapat ginawa mo na lang tong Serdeo versus Motus. O di ba? At yan yung pinagkaiba natin. Talagang mapupuntusan pa. Kasi ako pag nagmaoy tangina, maguguluhan ka. Kasi binigyan ako ng kalaban na sanay daw sa patayan. Pangalan niya ay Lip, pues sanay to sa laplapan. Di mo ko matatamaan kung puro ka lang ambahan. Kung yung laban ay suntukan, yung punches ko pakiyawan. Kung gustong balagbagan, ngayon tayo maglabasan. Bawal ang atrasan, dapat matagalan. Alanganin kalagayan, para sa akin ay walayan. Para kamao ng pricing, siguradong nasayaran. Hindi pa ako tapos, lahat ay kaya ko na gagbagayan. Kung gusto mo ng content, di ako kaya na bayaran. Sa init na palaban, pinihit kapalaran. Para kang naghamon ng matador, tapos yung laban ay tadtaran. Ano? Hindi pa ako tapos. Lahat ay, hindi pa ako tapos. Sa mga taking mga tugmaan. Kaya kung iyayabang mo yung rhymes, wala nang dapat pag-usapan. Ginawa yung multi dahan-dahan, binaon tangan-tangan. Itutuloy ko pa ba to? Isa munang palakpakan. Tatapak-tapakan, babanat-banatan, di nyo namalayan. Dinala ko na to sa kamatayan. Di na uso pang asaran, mga rima pang sabayan. Mga buto magkakalasan, round 1 pa lang, tinapos ko agad yung kalaban. Palag! Hindi ko na-expect na magsiseryoso ng ganito si Serdeo dito. Stig. Good shit. Effective. Hindi ako masyado mahilig sa parang biglang nag-a-adjust na style, pero tingin ko swak naman itong ginawa ni Serdeo. Medyo mahaba yung oras, nakita ko halos 4 minutes na ata yun. Tama ba? Pero regardless, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points, yo. Astig, na-entertain ako. Ang maganda yung rhyming naman niya. Sa tingin ko dati hindi siya ganyan mag-rhyme. May mga punches siya na kahit tinulugan ng crowd, ako nagustuhan ko. Yung ayoko nakadate ka, effective yun para sa akin, para sa persona niya, swak na ganun yung naging atake niya.
tagilid ka sa akin side by side, walang nag-react doon pero ako nagustuhan ko yun. Yung Maui live na live, papunta doon yun, di ba? Siyempre, alam nyo naman, dahil kay Lipcram, although ako sa totoo hindi ko masyado alam yung mga detalye noon. Alam ko na nag-Facebook live ata siya na galit. So, yun alam ko. Hindi ko ata napanood eh. Parang wala na ako sa Pinas noon. Tapos, ewan ko kung for some reason, hindi ko napanood yun. Yung Facebook live ni Lipcram. Or siguro ko napanood ko, hindi ko maalala. Tapos, nagpo-promote ng Flip Top Beer. Magandang ano siya pangiliti, di ba? Pangiliti sa crowd, sa context ng nasa flip top battle ka, tapos may beer nga naman na di ko alam kung siguro bago lang yung flip top beer ng panahon na to. Tapos sana ito sa laplapan, Lip, dahil pangalan Lip, yun nga, effective sa persona ni Sardeo. Pakyawan, gusto mo ng punches, di ba? Pakyawan, although syempre alam natin na kumbaga hindi siya yung first na gumamit ng Pacquiao punch na laro, pero swak pa rin sa context na yan. Pinihit, kapalaran, yan. Hindi man lang punchline yan, pero ako nagustuhan ko yun. Pinihit, kapalaran. Wow! Gusto ko yung linya na yun. Isa munang palakpakan, dun siya nagtapos. Ano lang, pang crowd, di ba? Pang MC. So, yeah, solid. Hindi ko na-expect na ganito, pero tingin ko effective yung pag-shift niya ng style, ng persona. Kumbaga parang hindi siya shift din siya, pero nag-evolve din talaga, nag-level up. So, yeah, 8 points kay Serdeos. Pata natin first round ni Lipcram. Unang banat, pahinga natin! Ano bet ng yung bagsakan? Iba'y pambaklaan. Ang lupit mo nang magmulti, parang wala lang. Punches mo, pampakyawan. Ano ba yan? Punches mo, pakyawan. Amoy mo, arawan. Alin sabi mo sa akin, JS? Ikaw nagsabi nun, di ba? Tang inang dumadayang puta. Kanino bang tito to? Arigato pa, we. Alam mo, kaya ka naglaseng ka, alam mo, machuchupa mo ako. Oh. Matagal ka ng lantad. Nalasing sa flip top, oh. Palakpakan nyo, walang ambag. Ay na mo, ako pa ang muni mo inuman. Pasubuhin kita ng betlog, kanan lang. Oh, selos ka naman. Sa'yo yung kaliwa. Natatakam ang puta. De, ulong na lang ni Kuya Kebs para malinis. Bagong ahit. Kulit ng banil mo, no? Asteris ang puta. Game. Matagal-tagal na din pala nung ikaw ay nagdalaga. Huling meet namin sa campus, may lungkot siya nadala. Napakarami nang nangyari. Kung babalik natin yung dati, di na yon mahalaga. Ibang klase ka ng babae, ba't nakabihis kang lalaki? Pero kamusta, Barbara? Wala ka na pala sa junk shop? Nalaman ko last week, pag may nagbenta pa naman ng bakal, pagkatapos niyang bayaran, sabay bars, bitch. Alam mo bang matagal kitang hinanap? Nung nawalan na ako ng balita, hinihiling ko balang araw sana, wag na kitang makita. Putang ina mo, ba't kasi sumama ka kay JD? Napaka-boring nung lalaki. Kasi pagkasama mo si JD, batong-bato kayo palagi. Alam mo ba't iniwan kita nung JS Prom? Nag-request ka sa DJ ng Weria Prom. Kala niya yata siya main guest. Tapos isasayaw mo ko nun, puta, dun pa sa verse ng The Apex. Ang awkward shit. Nung JS, ikaw lang yung may oiling piss. Yung suot mo pang wedding dress, tas mukha kang magwe-welding best. Kaya na-turn up ako dyan.
Napaka-epic, Brad. Paghawak ko sa balakang, may nakapakong welding rod. Kaya nag-walk out na ako, yun ang ending. Ang masakit lamang na part na may gamit ka ng pang-welding pero wala pa ring spark. Kasi hindi kita tipo Barbara. Tapos yung mga nangyari, nagagawa mo pang ikalat. Buti nga nakapag-JS ka pa, puta, guard ka nga lang dapat. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal mo ko. Kalat na sa municipal ginagawa mo. Na wala kang principal, pati principal tang ina mo, kinakana mo. Di ba kasi nahuli ko kayo ni Mr. Yuson? Sa laboratory ng Agham? Sinibak ka niya with Ipikasen para mas lalo mong ramdam. Pagbukas ko ng pintuan, puta, bigla kayong naghang. Bukod tangi mong nasabi, walang iba kundi anghang. Tang ina mo, sarap mong sipain gamit left hook, ginawa nyo pang kondom, pati yung test tube. Nagpaswang din to kay Sendlook, tapos kay Plasma nagsisend nudes. Tang ina, paano mo nahook si Sendlook? Eh yung mga tipo nun maligno. Pero naisip ko siguro, baka sa sisid niyang Marina o di kaya kasi Guruto. Marina, maligno, Guruto. Tang ina mo, Barbara! Pangalan pa lang, tunog pang insidious. Pag ganito itsura ng dalagita, di papatol kahit incubus. Tang ina mo, napakahalay mo, amoy tae pa. San ka ba galing na bundok? Kung ako tatay mo, kahit babae ka, papangalanan kitang burnok. Kaya Barbara, di ka dapat sineseryoso, ikay aani ng pintas. Ngayong muling nahanap mo ko, tsak wala ka ng ligtas. Sindayaw pa lang kita sa trip, huwag ka masyadong umindak. Hintayin mo yung 2 at 3 nang mamatay ka sa sindak. Yeah. Kinang ina mo, mas crowded pa rounds ko sa'yo kahit ginago mo ko. Wala kang kwenta na kausap, hindi ka lalaki kausap, di ka rin babae kausap. Pukin ang ina mo, wala kang gender. Ganon mag-ender. Oh. Pareha sila mahaba na oras, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points kay Lip. So, 12-8, nakuha ni Lip. Ano talaga, effective talaga si Lip sa battle rap, yo. Iba rin yung level na niya ngayon, yung evolution niya. Hindi naman siya ganyan dati, di ba? Pero makikita mo rin yung growth niya bilang battle MC. Ang kulit lang. Aron Rebat, tangin na, napaka-solid nun nyo. Grabing layered siya. So, alam mo yun, para sa Rebat, napaka-solid nun. Tas bars bitch, yung sinabi niyang yun, astig yun. Wag na sana kita makita, mga simpleng ganun, effective eh, di ba? So, yun, nag-request sa DJ ng Where You From, tas sa verse ni Apex pa, yan, yung dalawang yan, pinuntusan ko yun. Tas yung kung paano niya sinabi sa welding base yung setup nun papunta doon solid. Tas may nakapakong welding rod. Ang kulit lang eh, 'di ba? Parang tanginan to. Wala pa ring spark. Tas walang iba kundi anghang ang kulit. Efficacent oil. Condom test tube, ginawang condom yung test tube. Tas yung burnok. Tsaka mamatay ka sa sindak. Mamatay sa sindak si Barbara. So, yun pala yung context nun. Kanya, Barbara ang tawag niya. So, ewan ko kung paano pa niya i-develop yun. Pero, solid na round galing kay Lip Cram. Solid na round galing sila sa kanila parehas. Pero, ramdam naman na mas maraming punches si Lip, tapos mas may rhyming din siya, marami siyang mga siksikang rhyming, so solid, props sa kanya. Tingnan natin yung round 2. Galing. Sinasabi mo pa sa akin, ako yung nagsabi ng JS Pram, putang ina, pakita ko sa iyo yung combo natin. Ha? Grabe to, baliktarin mo pa ako. Diyan kayo magaling, kakapilosopo mo.
Pasalamat ka, nag-usap tayo. Kung hindi, sasabihin ko dito lahat ng mga kalokohan mo. Sikat pa naman na babae yun. Hanggang doon lang, kasi nag-usap tayo eh. Round 2, game? Game. Kasi real talk, inaya talaga ako nito ng scripted na laban. Yun daw yung gagawin namin. Tanga, di ko na kailangan ng may topic. Iba yung pag-uusapan natin. Kasi gusto niyang tema sa laban namin, motor daw. Abay, grabe ka naman. Kinailangan mo pa ng motor para yung laban ay masakyan. Kaya sige, gawin nating wordplay yung naiisip mo, tol. Para magpasiklab tong Thunders, kailangan motor. Tangina ang baduy. Kaya wag mong tangkain. Ako di ko na kailangan ng motor. Kaya kita nabanggain. Di ba ito yung gusto mo? Ito mismo lumalanding. Kaya tagilid yung motor mo sa akin. Uuwi kang bumabangking. Kasi seryoso na ako ngayon. Kahit nagbibiro pa to. Kasi yung tinatawag yung baliw, yun yung magpapatino sa'yo. Kaya ano? Anong iyayabang mo? Karangalan. Yung makalaban ka, nagpapatunay pa to. Nagpapatunay pa to. Feeling mo ikaw yung bumubuhay sa rap battle? Gago yung rap battle ang bumubuhay sa'yo. Tapos sasabihin mo pa sa amin, mas importante daw yung diskarte kaysa mag-aral. Eh di wow! Sige lang, wala yang kaso. Pero pag nawala lahat sa'yo yung mga to, ako yung may maganda na trabaho. Tinawag niya akong bakla. Kaya malamang papatunayan niya pa. Kaya malamang papatunayan niya pa. Heto ba? Uhubarin ko na. O baka naman tungkol sa laplapan. O baka naman tungkol sa laplapan. Eto, akin na rin itatapon. Kasi, ayaw ko na malasahan yung pait pa ng kahapon. O baka naman tungkol sa damit. Tapos tatawagin mo akong dugyot. Hindi ko na rin gagawin. Kasi yung sakit, nanunuot. O baka naman, oo, nagtimpla ako dati ng alak. At sa kalagitnaan, nag-iba. Oo, pasensya na kayo. Nagkamali ako ng timpla. Oo, nagpakita ako ng puwet. Yan ay aking tatanggapin. Nagpakita ako dati ng likuran. Pero ngayon, kaya ko na yan naharapin. Kaya wag mo akong susumbatan. Wala yang pupuntahan. Wag mo akong huhusgahan. Kasi ako na mismo ang naglinis ng mga dumi kong nakaraan. Parehas lang naman tayong maraming issue eh. May issue ka, may issue ako. Kaya huwag kang makikinig sa mga yan. Ang dami nilang sinasabi. Anong pakiramdam ngayon na yung tinatawag mong bakla, kinausap ka bilang lalaki? O di ba? Binago ko yung kulay. Nagkaroon ako ng sunod-sunod na panalo at nagpakita ako ng husay. Ayoko na nga gumawa ng mali eh. Kasi ako mismo ang patunay. Kaya anong silbi ng Lipram New Era sa Deo na nagbagong buhay? Ano rin, no? Props kay Sir Deo sa kumbaga kung paano niya ni-rebrand yung sarili niya dito sa battle rap. Siguro na-realize din niya na hindi siya masyado siniseryoso ng mga tao. Ewan ko mali ko ba sa third round biglang kambyuhin niya yan o kung ano. Pero kung paano niya nilatag yung first round tas yung sinasabi niya dito sa second round, parang siguro realization din niya yun para sa kanya, sa branding niya, di ba? So, yeah.
solid. Kumbaga, hindi naman issue na, 'di ba? Hindi naman issue yung gender pero kung paano mo pinipresent yung sarili mo 'di ba? Mas yun siya Pero kung paano niya present sarili niya dito, kung paano siya parang nilatag na niya lahat para tapos na. Para next chapter na, parang ganun. So, astig yun. O at least, para sa akin, astig yun. Nagustuhan ko yung tinawag niyang baliw, magpapatino sa inyo. Solid. Rap battle, bumubuhay sa'yo. Yung kumbaga, sinabi mo ikaw bumubuhay sa battle rap, pero rap battle bumubuhay sa'yo. Parang ganun. Astig. Ako yung kapag nawala lahat to, ako yung may magandang trabaho. Parang, syempre sa context ng battle rap, parang hindi naman masyado issue yun. Pero kung paano niya binrake down yung mga sinasabi siguro ni Lip Cram dati, ang galing lang. Tapos yung ayoko na malasahan yung pait ng kahapon, yan, kagaya niyan, di ba? Astig Parang nilayer niya talaga yung mga sinasabi niya. Tapos yung ngayon, kaya ko na yan harapin, yun. Kagaya rin nun, tsaka yung kinausap ka bilang lalaki. So, kumbaga, masustansya yung mga sinasabi niya kahit sabihin mong hindi laging flashy yung rhyming, hindi laging flashy yung mga punchline, pero masustansya. Siguro alam din niya na itong battle na to hindi niya tinanggap para manalo kundi para sabihin to mga to. Kumbaga maglabas na saloobin at kambyuhin ng niya, ang karera niya, 'di ba? So props kay Sardeo. 1 2 3 4 5 6 6 points. Mas konti pero alam mo yun, mas ramdam mo naman yung mga sinasabi niya, kanya solid pa rin. Hindi siya naging dragging kahit mahaba. Wala, pa rin, respect. So, tingnan natin round 2 ni Lip Cram. Fuck shit, di mo ako kinausap ng lalaki sa lalaki. Ay, meron pa palang isa. 7 na nagbagong buhay. Ender niya siguro yun. Astig na, kumbaga, yun na yun. Yun na yung ibig sabihin ng lahat ng mga sinabi niya. Diba? Astig. So, tingnan natin ang round 2 ni Lip. Meron siyang 7 points sa second round. Si Sardeo. Sapatan natin Lip Cram. Kinausap mo ako ng bad breath. Pinangipina mo. Anong motor? Pauso. Palibasa yung motor mo, pinanguhulog mo SSS, pinanguhulog ni Damuho. Ano ba motor mo? Sususo? Tangina, nagdrama, no? Oo nga, sabihan mo umawi, nagdrama ba ako? Ha? Dahil ba sa kaya makakuha ng reaksyon? O dahil sa tubig? Kasi uhaw sa atensyon. Di ba? Hindi ko to ginagawa para lang magpa-hype. O dahil sa cord, para may connection pag nag-live. Putang ina, ang dami mong pinupulot. Basurero ang puta. Kaya pala yung amoy mo ang angas. Ano ba sabon mo? Likas payatas? Putang inang boring ang puta. Naturingang komedyante, boring kalaban. Alam mo, Panot? Hindi ka na pala Panot. Hindi ako Panot pa nga, no? Kala ko si Luns. Gagi. Uy, joke lang. Batiin na nga kami nun eh. Nabati mo ba yan? Ay, akin naman. Susundot ka. Kawa. Game. Boss Arik, Diyos ko! Ano ba tong desisyon mo na to? At sino bang Hudyo yung nagpasindi sa'yo? Seriously? Deo versus Lip Cram, nakitaan mo ng chemistry? Ganto pala pakiramdam pag natalo ka sa PSP? Natalo lang sa PSP, bumagsak na ako sa Kenkoy. Ang lame hoy! Mas downgraded pa yata to kaysa sa Game Boy! Tangina, binigay mo sa akin Tamagotchi. Ito na ba bago mong alaga? Pero congrats, balita ko, trending yung Paris ni Diwata. Tangina kasi Sardeo ang puta.
SD, ngayon sa akin matututo yung katulad mo na psycho aabutin tragedy. Kung yung GL nga naguro pagkatapos kung ma-micro nag-loss yung memory. Alam kong si JD yung kasama mong sumulat ng yung bara. Mapaalak man nung adik, hoy, wala kayong pag-asa. Di mo ko kayang mauga kahit may tulak pang kasama. Isang teacher tsaka adik, tang ina sila yung bestie. Isang guro na tagapagturo at nagtutulak ng meti. Sa mga estudyante mo, alam mo bang hindi yan healthy? Tipong graduating na sila, no? Napabarkada pa kay JD. Yung top student mo sa highest section, ka-session niya sa faculty. Kung mapasok pa to, maaga pa sa flag ceremony. Tapos darating si JD brother, gaganto sa may pintuan. Magtataas pa yan ng banner, kita-kits daw sa pwestuhan. Paano pag nalulung siya ng tuluyan dahil kakabato? Pag nalobat, mangungutang, itcha-charge pa sa'yo. O kaya di mahumaling siya sa momay. Hindi sa ako ay hater. Tapos dun niya i-apply yung salita na pass your papers. Insensitibo na guro yung ipinoproject niyan. Puta di ko bet yan. Wala kang kakayahan to protect the innocent one. Ngayon mo sabihin tama kang gabay base sa pagiging teacher mo. Kung ikaw mismo naglagay ng lason sa paligid mo, parang nagpastol ang putang di alam patutunguhan. Dahil may itim na tupa kang hinalo sa pastulan. Tapos naglalakad ka ng 8 oras, may bit-bit pa na pisara. Uy, ang solid mo pala. Gago, amat yan ng otab, tas si JD yung kasama. Puta, walk trip talaga. Kasi tumitira yan ng malala bago pa yung bundok tahakin. Okay din yung trip nila, no? Tang ina, taas baba rin. Kaya paano sila maniniwala sa handog mo at paanyaya kung ikaw mismo di marunong pumili ng tamang kasama? Madaling lamunin ng dilim, pagkarampot lang yung liwanag. Ang minsanang pagtikim. Madaling lamunin ng dilim. Pagkarampot lang ang liwanag. Putang ina. Kailangan ko i-post dahil lang parang dire-diretso yung mga sasabihin ni Lip na solid eh. Nagiging hinahanap-hanap. Pag natutunang sagarin, lahat di na mababanaag. Di naman sa pangahamak, hinarap lang kita sa salamin gamit yung simpleng pambabasag. Gamit simpleng pambabasag. Yun na ba ender niya? Pambabasag. Tingnan natin. Yeah. Actually, sa round na yan, bibigay ko kay Deo ayon sa punch count. Solid din yung sinasabi ni Lip Cram, pero feeling ko marami siyang sinayang na oras dahil sa angle na parang hindi effective para sa akin. Paggamit niya kay JD at yung niya kay JD sa mga estudyante, tingin ko hindi effective yun. Akin lang yun. So, hindi kasing lakas ng first round ni Lip yung second niya. So, 6 points. Although, nagustuhan ko yung napaka-solid na rebat niya. Likas, hindi rebat yun. Likas payatas, nagustuhan ko yun. Pero yung uhaw sa attention rebat, solid yun. Lalo pa na, yun ata yung tubig na ginamit ni Sir Deo. Kumbaga na galing sa bag niya. Tapos hindi mo kaya mauga kahit may tulak kang kasama, solid yung line, layered siya. Tapos yung taas baba rin, 'di ba? Kumbaga magaling din sa double entendre, triple entendre to si Lip Cram. Kumbaga isa rin siya sa mga nakakuha ng formula nun. Madaling lamunin ng dilim, pagkarampot lang ang liwanag. Yan, gustong-gusto ko yung line na yan. Tsaka yung gamit simpleng pambabasag yung sa salamin. So, solid na battle. Hindi ko ina-expect na ganito yung twist ng tema at direksyon, pero kung ano pa man, solid siya. Round 3, spatan natin. Aling, tangina, nagdrama ka rin eh. Tapos dinamay pa si JD, nagpapasulat daw ako.
Gusto mo tawagin mo si JD, dalawa kayo eh. Ano? Nagpapasulat ako? Paano ako magpapasulat? Tangina niyan, malabo yung sinasabi mo, boy. Huwag kami. Ganyan. Ganyan, pilosopong-pilosopo. Ganyan yung mga katwiran ng mga hindi nakapagtapos. Tangina, kaya nga ginawa yung paaralan para mag-aral eh. Putang ina, sinasayang nyo yung pondo ng gobyerno. Mga hayop kayo. Department of Education, hindi dapat ginawa na lang Department of Discarte. Ang ina, gagi. O, round 3 na. Game! Eh, palakpakan naman dyan. Walang halong patawa at walang halong kababuyan. Kaya mali kayo ng inaasahan. Ngayong round 3 mas tutodo. Matamaan na yung matamaan. Kasi napapalibutan ka ng mga peking kaibigan. Kaya dapat mong malaman, yung salitang malasakit mas totoo panggaling sa kalaban. Kasi lahat ng maririnig mo sa akin, pawang katotohanan, kahit magtunog sarcastic. Hindi tayo solid, pero hindi kita pinaplastic. Kasi kung kaibigan kita, yung ginawa mo sa sunugan, hindi ako pabor. Kasi hindi ako papayag na isang kaibigan ko ay maging isang estapador. O sabihin na nating, naibalik mo nga yung pera, kaya yung puot mas lalong sumidi. Maibabalik mo nga yung pera, pero yung tiwala hindi. O di ba? Pati si Luni inaway. Talagang bahala na. Idol nyo to, kaya wag na kayong magpapabata pa. Kasi isipin ninyo, yung idol niya nga, tinalo niya. Kayo pa kayang mga tagahanga niya? Kaya ano, tapos sasabihin mo sa amin, kung wala kang issue, walang makakatalo sa'yo. Abay nagawa pa mag-angas. Abay nagawa pa mag-angas. Issue nga eh, kaya merong mailalabas. Ginawa mo yan, kaya dapat panindigan mo. Huwag kang manisin ng iba. Hindi ako katulad ng circle mo. Di kita bubulahin tangina. Kasi kung hindi ka nila mapagsabihan, pues itutuwid kita. Kasi real talk, kinukonsinti to ng mga tropa. Hindi mapagsabihan to. Hinahayaan ka nila sa pagpapakabibo mo. Kasi naturingang mga bayaw, pero walang nagawa nung iniwang ka ng pamilya mo. Oh, diba? Kasi pare-parehas kayong babaero. Kaya wala kayong natututunan. Kaya wala kayong natututunan. Yung mga nakasama mo sa inuman, yun yung mga napili mong kainuman. Tapos ikaw yung hangover, kaya ang sakit mo sa ulo. Oh, kala mo ha? Oh, ano? Ano? Tapos pag may battle kayo, kala mo kung sino kayo. Pustahan dito, pustahan doon. Diyan kayo magaling. May nag-post pa nga nung nakaraan eh. 1K, tamang 10K. Eh di dapat ako nilabanan mo. Ang ganda ng performance ko. Mula nung bumalik ako sa flip top, Shaboy, J. King, Bagsik. Pwede na ako, Brad. Ano, 1K, tamang 10K. Kayan, panay po na sa muta ng iba. Kala mo walang kagaguhan. Mga naturingan 3GS. Dapat inuunan nyo muna yung sarili nyong bakuran. Ano, gusto mo makakita ng family picture? Nagpagawa ko ng tarpaulin. Kala mo hindi ko makukuha yung family picture nyo ha? Kala nyo hindi ko makukuha yung family picture nyo ha? Pero joke lang yon. Wala na ako pamilya na ngayon. Kala mo, picture ng anak mo at asawa mo, no? Hindi ko gagawin yun. May usapan tayo eh. Kasi nagpapanggap ka na may depresyon. Tapos sa babae, nagpapakomfort, sabay niya papapuntahin. Sasabihin niya sa babae, kakausapin niya lang, pero bigla niyang kakantutin. Tangina, sinong maluloko mo? Talagang nakakapagtaka.
Yung depression, ginagawa niyang excuse. Para-paraan niya. Kaya sige, di ba? Mas magaling ka sa akin, halata naman eh. Mas magaling ka sa akin eh. Pero hindi kita aawatin. Pero pagbaba natin sa stage, sino yung mas masaya sa atin? Ano, hindi kita kalaban, hindi kita kakampi. Mas malayo ka sa akin. Mas malayo ka sa akin. Pero kung hindi ka nila kayang pagsabihan, ako handa kita nakausapin. Hindi ko na kailangan ng multi, ng bars. Nagbigay ako ng health. Kasi imbis na wordplay, real talk ang kailangan na may problema sa mental health. Kaya ano, marami kang problema, talaga namang nakakaumay. Napapalibutan ka ng mga peking kaibigan, tapos hindi mo alam kung sinong tunay. Itong ginawa natin na battle, hindi ito sukatan ng husay. Pero dapat bago ka muna bumatel, inuna mo muna yung battle mo sa buhay. At last, mahaba ba? Oo. Sinadya ko at mabagal. Kasi bilang isang guro, nagbigay ako ng aral. Bilang isang guro, nagbigay ako ng aral. Extra mahaba nga extra haba nga yung round 3 ni Cerdeo, pero bibigyan ko siya ng 5 points doon. Yung tiwala hindi, yung may babalik, tungkol sa may babalik, yung pera na ibalik mo o yung utang binalik mo, pero yung tiwala hindi. Tapos yung kung paano niya sinabi na kung yung idol nga niya, tinabla niya kayo pa kaya na tagahanga niya, parang ganun. So, solid yun. Tapos yung laro niya, circle, bolahin, bigla, tapos yung ano siya, bigla niyang kakantutin. Ang kulit lang, parang curveball siya, di ba? Tapos yung bilang isang guro, nagbigay ako ng aral, yun. Hindi ko na masyado ginawang factor yung oras sa battle na to dahil pareha sila mahaba yung oras at solid naman yung battle, nila. So third round ni Cerdeo, 5 points. Tingnan natin round 3 ni Lip. May napulot kayong aral? Press 1, kung may napulot kayong aral. Tanginan to, anong peking depression? Yan, sabi ko sa'yo, kakasama mo kay Poison. Gago ka. Tapos pinupuna mo yung sa sunugan. Isa ka nga dun sa galit, dude. Di ba yung laban natin dun sa sunugan, yung tiniip sa'yo, relief goods? Tangina mo, wag ka na magsinungaling, diwata. Bad trip ka kay Looney, ang hirap ibiyahin ng isang kaban, tas isang sakong dilata. Okay, tangina mo, nakaupo yung bagahe niya o siya nakatayo. Pati yung paaralan, sinisisi pa sa atin na itong damuho. Alam nyo na nga walang ganong nag-aaral, turo kayo ng turo. Gagong mag-resign kayo. Pinipilit ba namin kayong turuan kami? Bobo pala ito eh. Tangina mo ba kung ikaw yung teacher ko dati eh. Tangina, di ko in-expect na ganyang kabaho hininga mo. Hindi, mabango. Amoy kabaong. Hindi, wala akong round 3. Kaya gusto ko na lang sulitin gabing to para sa katahimikan nyo. Ilang minuto na lang ako. Wala talaga akong nasulat na round 3. Pasensya ka na, Cerdeo, ha? Kaya, palakpakan natin si Cerdeo. Pero joke lang, putang ina mo. Naalala nyo yung blackout? Kung saan nag-champion si Marco Lacson, isa sa aming bayaw. At nagkaroon ng water station, tas nakiligo ka daw. Hanep naman. Ano ba yan, pares, sabaw? Naka-rash guard pa yan, tas naka-goggles pa daw. Kala pa naman ni Poison 13, magdadala ka ng galundon. Yun pala, dahon ng saging, kamatis, tsaka galunggong. Tangina na ito, nature trip. Pero seryoso, at real talk, lahat na yata ng kagaguhan ay ginawa niya na sa battle. Bakla-baklaan, baliw-baliwan, tas maguhubad siya after.
May hampasan, may sakitan, nakipaglaplapan pa si brother, tapos biglang magpapaawa kapag ginamit mo na angle. Naging si Wednesday, nag-Squid Game, nakakatakot ka na sana. Biglang bayo, tas maghuhubad para tayo ay tumawa. Hindi lang horror tsaka comedy, may nudity pa nakasama. Pag napuna yung ginawa niya at nasaktan siya dun sa bara, lahat ng kanyang pinapalabas ay babagsak na lang sa drama. Ito'y para matuto ka, hindi sa ina-actio ito. Kung madalas ka nang napupuna, may mali na dyan sa actions mo. Walang silbi lahat ng yan, pati yung million views tanga. Kung yung mga fans sa comment section, no, pinipetisyon ka na. Hindi naman bawal ang gumimik. Pero tignan mo, profesyon mo, baka sakaling matauhan. Alam niya pala na teacher siya, ba't gumagawa ng kababuyan? Naligo ng dugo, kumain ng tae, magpasalamat ka na lamang ng tuluyan, kahit matagal ka nang may katok, pinagbuksan ka pa rin yan ng pintuan. Sige, ikaw na may lesson plan at may diplomang nakatago. Pero kailanman yung edukasyon hindi basihan ng pagkatao. Marami akong nakuwang lesson sa mga mali na nagawa ko. At maraming magandang nangyari sa buhay ko nang hindi rin nakaplano. Ito ba yung puro pakulo, nagpakanerdo at kung umasta merong something? Dito sa punong guro, ako yung chainsaw at ito'y illegal logging. Tang ina, wala tong making. Rekta lahat kay teacher yan. Baka bigla kasing mag-trending, may umiyak na GL fan. Kasi yung estilo ko na making, ang daming nag-iyakan tropa. Nung si GL talo sa akin at hindi daw nakaporma. Puro Mac na lang ng Mac, pero durog yung may diploma. Mas lumutang aking rounds na parang floater ni Cardona. Kaya sigurado tong dikdik, pag mga bara kong bit-bit ay pang all out. Ito'y hold up lang lintik, lumaban man ikay ligbit sa aking old Glock. At yung sokong bibit-bit, yan ay tatawag sa incheck at magbo-voice out na siya'y wala nang ang pintig at mayroong tama raw sa dibdib na parang Boy Scout. Kaya sa pag-aakala mong ako ang iyong big break broken, dahil lang panalo'y akin ang steal, stall, stallment. Doon nagtapos, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yung relief goods na rebat, napaka-solid nun, ang kulit. Galing mag-rebat si Lipcram. Tas hindi pa natapos doon, pumunta pa sa Delata. 'Di ba? Tama. Solid 'yun. Water station, nakaligo ka daw. Si Raulo Naka-goggles pa, tamang ganyan. Bakit gumagawa ng kagaguhan yung sa pagiging teacher ni Sir Deo? Tapos may sinabi siya na katok, kahit may katok, pinapasok pa rin. Parang ganon. Astig yun. Tsaka yung Boy Scout. Actually, yung Boy Scout, tama raw sa dibdib. Hindi ko gets kung bakit, kung ano yung wordplay nun. Pero nung sinabi niya yung tama raw sa dibdib, alam kong Boy Scout kagad. Pero bakit nga ba tama raw sa dibdib? May tatakba ng baril na tama raw? O ewan ko, bala? Ewan ko. Pero kahit pa ganon, pinuntusan ko pa rin dahil ang sarap lang pakinggan. So, yeah. Nakuha ni 7 si Lipcram sa round 3. So, round 1 and 2 nakuha ni Lipcram. Round 2 nakuha ni Sir Deo. Solid na battle. Hindi ko in-expect sa totoo lang na ganito ka-solid yung battle. Akala ko para magkiking kuya lang sila pero wala, punong-puno ng laman. So, astig. Saludo sa dalawa. Tingnan natin sabihin ng judges. Flip top, Sonic 17, Sir Deo vs. Lipcram, mag-iis pang beses para sa lang pareho. Ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Lipcram. Maraming shoutout na palagi, Flip Top, Enigma, at syempre sa lahat ng mga kapwa ko MC, mga crowd na nagsipunta, at syempre kay Cops, ayun, tropa, sumuporta kay Angelo, at sa lahat ng team pinsan, Urban Gali. Yun, shoutout kay Decimal sa lahat ng mga pumunta. Thank you so much. Flip Top, thank you. Si Judge binoto ko si Lipcram, round 1 Lipcram, round 3 Lipcram, round 2 tie.
Gusto ko lang bigyan ng props, literal na props, yung second round ni Serdeo. Ang ganda ng konsepto niya. Pero pwede na sana siya manalo doon. Kaso ang galing ng mga rebuttal ni Lip Cram in character pa. So, in theme. So, Lip Cram. FCD, di ko alam kung di na ako updated no, pero di na pala, seryoso na pala si Deo no. Tawag dito. Pero naiintindihan ko naman, ewan ko lang sa tingin ko ito yung para sa akin, ito yung pinakamalakas na Deo. Kaso, mas effective talaga all 3 rounds si Lip Cram. Sa tingin ko, hindi pa nga tinodo ni Lip yun eh. Sa tingin ko, pag in-zone si Lip Cram, isa siya sa pinaka mahirap talunin na MC. Kaya congrats kay Lip. Ayan. Props kay Deo. Nagland naman yung mga punches ni Deo, pero iba talaga si Lip Cram. Mas marami na siyang punches, tapos mas nag-knockout pa yung mga punches niya. Mas devastating, kumbaga. So yun, round 1, 2, 3, Lip Cram. Okay sana si Serdeo, so ang ikli ng setup, tapos ang haba ng punchlines. Kaya mas lumalanding yung materials ni Lip Cram. Kaya Lip Cram. Ayun, binoto ko si Lip Cram. Masanda siya. At mas nagusto ko yung material niya kumpara kay Deo. Ayun lang, Lip Cram. Nagmamadali na sila, no? Parang pagod na ata sila. Pero oo, yung judging na sinabi ni Shay tsaka ni Tipsy, parang medyo yun din yung sinasabi ko dito sa battle, di ba? Pero solid si Serdeo, totoo nga, parang yan yung pinagbuhusan ni Serdeo ng oras para magsulat, para mag-isip ng mga konsepto. Hindi siya nakipag-ululan lang. Nag-isip talaga siya dito, so astig. Tas ganoon din yung kay Lip, kahit alam mo na hindi niya binuhos yung 100 niya, binigyan niya tayo ng mahigit sa sapat. So solid din. Overall entertaining na battle. Yun nga, respeto sa dalawa. Yun. Solid. Sulit ang oras natin pare-parehas, pero yun, salamat sa inyo. Alam nyo na yan. Like and subscribe, usual shit. Salamat sa comments. Yan. Nga pala, ang dami nagsasabi na wala yung second round ni Manda Baliw noon. Alam mo, hindi ko rin alam, pero pinanood ko siya, ni-record ko siya. Ewan ko kung pagkaka-upload namin nagloko. Pero it is what it is. Ayan na siya. Nagustuhan ko yun, yung second round ni Manda Baliw. Ayon sa aking mahiwagang notebook. Nawala ulit. Kita mo, iba na suot ko. Pero nagustuhan ko yung second round ni Manda noon. Actually, para sa akin, nakuha ni Manda yung second round na yun. Tapos nakita ko may mga nagko-comment na yung pag kinanta kita sa police, nasa listahan ko yun. Ewan ko kung bakit ganun yung nangyari, pero kung ano pa man, hindi ko na ilalatag dito sa video na yun. Pero yun na yun. So pasensya na kayo kung bitin kayo sa video. Okay lang yun, di ba? Mas importante pa rin yung totoong video na in-upload ng Flip Top kaysa sa opinion ko, kaysa sa points ko dito. So, yeah. Yun lang. Salamat ulit sa lahat at salamat sa oras nyo. Shoutout kay JR. JR, ang aking utol. Utol ko rin yan, syempre. Lagi siya nanonood. So, what's up, yo? Mr. Neri Jane 420. Yeah. Sumunod na kaya kayo dito. Tapos, kay Mav, kanina lang ka-chat ko siya. Sabi pinanood niya yung latest upload, yung kay Raffian tsaka kay Vitrum. So, yeah. Gusto ko lang batiin si Mav din. Tapos, yun lang. Salamat sa oras. Hanggang sa muli. Peace!